Madilim na kuweba ang hamon ngayon sa Bayaniwan. Pupuntahan natin ang isang kuweba sa Bani, Pangasinan na kung tutuusin ay bawal pa sa ngayon sa publiko at sa mata ng media. All measures na pwede natin ibigay dyan. In coordination na rin sa DNR, our local government unit, siyempre yung sa Sangguniang Bayan. I think we have to draft or enact measures. Pero dahil iba ang Bayaniwan, kasama ang mga kinatawan ng munisipyo, pinagbigyan tayong pasukin at idokumento ang ipinagmamalaki nilang kuweba na wala raw katulad. Dito raw nakasalalay ang ecotourism project ng Bani. So, medyo madilim pero may nakikita tayong mga butas ng liwanag dyan. Baka medyo mahirapan na tayo sa ilaw. Pero, think positive. Tingnan natin. Kaya, break away muna sa mabibigat na issue ngayong Sabado. Samahan nyo kami sa ating cave exploration. Dito, sa Bayaniwan. Isa't kalahating oras mula Dagupan City, matatagpuan ang bayan ng Bani sa Western Pangasinan. 1903 nang maitatag ang bayan na dating sakop ng Zambales. Kasama rin ang mga bayan ng Agno, Alaminos, Anda, Bolinao, Burgos, Dasol, Infanta at Mabini. San Simon ang tawag noon sa bayan, na pinangalan ng Bani dahil sa punong kahoy na bani na makikita sa sentro ng bayan. Tinaguriang Golden West ang Bani noon. Ngayon ho, medyo na-delay na kami. Naiiwanan na kami ng Alaminos. Yun yung sana yung gusto kong habulin. Sana at most, hindi man kami at park, hindi naman yung ganun kalayo sana sa Alaminos. At isang nakikitang paraan para maibalik ang kinang ng Bani, isang malawakang ecotourism at urban planning. Lalo't malaki ang banta sa Bani ng illegal logging at kaingin. Minsan ko na rin nai-report ang reklamo sa umano'y talamak na pagpuputol ng puno sa lugar. Sangkot pa ang ilang opisyal. Aside from agriculture, anong pwede namin i-offer na wala sa ibang bayan? So, ecotourism ho. Magkakaroon kami ng zipline next year, hopefully next year. Meron mo kaming dam kasi. We have a 350 million dam. And to promote that, I want to put a zipline together with yung picnic area, picnic grove. Kaya raw, bilang bahagi ng kanilang ecotourism project, ang pagpepreserba sa mga century-old tree. Bago pumunta sa kuweba, dinaanan muna namin ang mga naglalakihang puno ng mangga sa barangay Makabit. Higit 100 talampakan ang taas nito at kulang ang 2 tao sa pagyakap sa katawan ng puno. Bukod sa mga ipinagmamalaking kuweba dito sa Bani, Pangasinan, isa sa mga pinoprotektahan nila rito ay ang mga century-old trees, gaya na lamang ng mga punong mangga na matataas talaga. At ito raw, higit 100 taon na ang tanda. Ang 70 anyos na si Lola Claring, kinalakhan na raw ang mga punong ito. Malaki na. Malaki na kung ginagladan ng lulo. Maingay, nagbibidyo. Malaki na raw ng ginagladan. 100 na yun lulo ko eh. Namatay siya na 1980. 90 na siya noon. 80. Nakatayo na yung puno ito. Opo, matanda na raw po. Ngayon, babibilang na lang ang mga higanting puno. Pero yung sinasabi niyo pong protection from ano po ba yan? From kainin, from illegal logging? Yeah, I think all measures na pwede natin ibigay dyan. In coordination na rin sa DNR, our local government unit, siyempre yung sa Sangguniang Bayan. I think we have to draft or enact measures to protect these trees.
susunod. Mula doon sa binaba natin kanina, gamit nga yung tali na bilang guide natin, nakarating tayo dito. Ito yung pinakabukana ng Angel Cave.